So in this video, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga requirements na hinihingi sa akin ni BIR for my business closure. So dito na lang ako sa TikTok mag-video kasi mas madaling mag-edit dito. Ayan, so sure ako na mapapanood to ng mga suki ko. Ayan, I'm so sorry. Pero pinag-isipan ko talagang mabuti tong desisyon na to. Ayan, bago ako mag-decide talaga na i-close tong business ko. So, dapat talaga hindi ako magpapaklose muna. So, sa mga hindi po nakakilala sa akin and sa mga suki ko dyan, hello, ayan, online seller po ako. And ayan, nag-decide ako na i-close kasi nga dapat talaga ang ano ko is parang same RDO kasi sa 25A kasi yung RDO ko. Tapos dapat talaga ang mangyayari niyan is ipapalipat ko lang ng address yung business. Ang kaso hinahanapan nila ako ng mayor's permit, which is wala akong mayor's permit dahil kapag online shop hindi naman yun requirement para makapag-register ka sa BIR. So, tapos, bigla akong hinahanapan ng mayor's permit. Eh, hindi naman ako masyadong active sa online selling ngayon, sa online business. Ayan. So, naisip ko na parang masasayang lang yung ibabayad ko sa mayor's permit and ibang requirements kung um, itutuloy ko siya. So, nag-decide ako na i-close na lang yung i-close na lang yung shop kasi kapag kumuha ako ng mayor's permit, ipinalipat ko sa may bagong address, isusurrender ko din naman sa kanila yung mga existing na resibo. And then kailangan kong magpagawa ulit ng panibagong resibo na naka-address na dito sa may bagong address. So ganun kasi yung sinabi nga. Kaya nag-decide talaga ako na totally close na lang siya. And then eto na. So ayan, sa mga suki ko diyan, ayun, again sorry. Ayan, sorry talaga. So, ito yung mga requirements na kailangan. Ayan, ito yung hinihingi sa akin na hindi ko sure kung ano din yung mga hihingin sa'yo. Pero para lang meron kayong idea, i-share ko na rin sa inyo to. Ayan. So, ang first is, ayan, nagpunta ako sa BIR nga. Ayan. So, sa may closure. Ayan. And then, pinapunta nila ako sa CMS. Yung CMS kasi, yun yung BIR Case Monitoring System. Ayan. So, pag nagpa-CMS kayo, doon makikita kung meron kayong mga open cases, ayan, kung meron kayong mga hindi na i-file, ganyan, or kung meron kayong mga possible na penalty. So, binigyan nila ako ng papel. Ganito yung itsura niya. So, dito sa may papel na to, ayan, nakalagay dito yung mga dapat na na-i-file mo. Ayan, so, kailangan ng, ayan, so, income tax yung, ito, 1701Q, and then 1701 or 1701A. So, nakalagay dito, meron din nakasulat dito na percentage tax. Pero wala ako nun, kaya isasabihin ko na lang sa kanila. Kasi nung time na nagpunta ako ng BIR, hindi ko dala-dala yung COR ko. Kaya, siguro nilagyan nila dito ng percentage tax. Pero, pagbalik ko sa kanila para i-file yung mga documents na i-prepare ko na, sasabihin ko na lang na wala akong percentage tax dahil 8% ako. So, ayan. So, dito, i-check mo kung ano yung mga na-i-file mo. Tapos, hinanapan din nila ako na, ang sabi nila additional requirements or documents is, yung Gmail, alam nyo kapag di ba nag-online filing kayo, merong dumadating sa inyo na email ni BIR na parang, na-receive na nila yung, parang confirmation message na na-receive na nila yung final ninyo na 1701Q and then yung 1701A. Ayan. So, eto yon. Kapag na-check na, ayan, kailangan yung mag-provide yung mga cover nung email. And then, ito yung sa may CMS. And then, yung next is, ayan, meron ibibigay sa inyo na ganito. Ayan. So, nung una, in-XX niya yan. Kasi nga, di ba wala akong hindi ko dala-dala yung mga book of accounts ko. Wala akong ledger, journals, ayan, hindi ko dala-dala yung mga cash disbursement journal ko, ganyan. And then, hindi ko dala yung mga resibo. Kaya ito lahat ay naka-X. Dahil nga, di ba, kagaya nga ng sinabi ko, dapat talaga magpapa-change lang ako ng address. Eh, itatanong ko lang talaga dapat kung paano yung proseso. Pero, nauwi ako sa closure ng business dahil nga, hinahanapan ako ng kung ano-ano na hindi naman kailangan sa pagpaparehistro. Ayan. So, parang masama pa rin ang loob, no? Ayan. So, eto, ibinigay sa akin to dun sa may closure na window. Ayan. So, ang nakalagay dito is, ayan, COR. So, kailangan natin ng COR. And then, yung ask for receipt. Ayan, Annex D /ATP and then yung books. Tapos, iisa-isahin ko na lang. Eto. Tapos, bibigyan nila kayo ng ganitong papel. Ayan. So, dito, kapag na-submit nyo na yung papel, i-check nyo dito bago nyo ibigay sa kanila. So, kapag hindi kompleto yung papel ninyo, either ibabalik nila sa inyo yung requirements na mga parang ibinigay nyo sa kanila or
magbabayad kayo ng penalty. Kung halimbawa nawala niyo yung mga resibo, ganyan, possible magbayad kayo ng penalty. So, eto, sa closure ng business, ang nakalagay dito is yung BIR form 1905. Dalawang kopya lang yung nakalagay dito, pero ang sinabi nila sa akin is dapat daw 3. So, etong 1905, merong printable, ayan, galing sa BIR website. And ito naman, nasa akin ngayon ay hiningi ko sa BIR mismo. Ayan, nung galing ako doon, nung nag-inquire ako. So, 1905, mag-prepare ng, ayan, 3 kopya. Ayan. Ang next naman is, kailangan natin ng, ayan, Annex D, or yung list of ending inventory of goods supplies, including capital of goods. Ayan. So, itong Annex D, ayan, notarized to. Actually, itong Annex D ko na to, ito yung inventory list na isinubmit ko ng January. Ito na rin yung isasubmit ko sa kanila kasi para hindi na ako magpanotaryo pa ng panibago. So, ayan. Nakalagay dito ay, ayan, nakalagay naman dito, no ending inventory. So, ito, magpo-provide na din ako dito ng 3 kopya. Kasi yun nga yung sinabi daw. Pero hindi ko sure ha. Pero mas okay na lang din kung mag-provide kayo ng 3 kopya. Para mas sure. Para hindi kayo pabalik-balik. Kasi yun ang sinabi. 3 kopya daw. And then, kailangan din natin ng inventory of unused invoices, supplementary invoices. Ayan, so lahat ng mga resibo. Ayan, so nag-provide na rin ako ng 3 kopya. And ganito yung itsura ng inventory list of unused sales invoice kasi yung sa akin. So, sales invoice siya. So, nakalagay dito kung ilang booklet, kung bound ba siya or loose leaf, yung mga ganyan. Kung ano yung tax type niya. So, ako non-VAT. Ayan, so ito. And then, yung original na COR. So, kailangan din yun. And then, nag-provide na rin ako ng copy para sure. And then, ito yung sinasabi kanina na ask for receipt. Ayan, so, di ba dapat meron ganito. Ito galing din sa BIR to. Ito. Tapos, nag-photocopy din ako ng 2. Ayan, so, kailangan din nila nung original copy, nung ATP or yung authority to print. So, ito, nag-photocopy ulit ako ng tig-2. Actually, hindi ko sure talaga kung lahat ba ito ay kailangan ng 3 kopya. Pero nag-provide talaga ako ng tig-3 copy para hindi ako magpabalik-balik. Since ang sinabi nga sa akin nung nakausap ko doon is mag-provide daw ako ng 3 sets. Ayan. So, additional na, so okay na yun lahat dito. Ayan. So, naka-check na yun lahat. And then, ang isa pa na ni-require sa akin na hindi nakasulat dito sa may requirements list nila is yung affidavit of business closure. So, ganito yung itsura niya. So, ito ay ipapanotaryo ko pa. Ayan. So, ayun yung mga requirements. Ang daming requirements kapag magpapasarado ka. And then, guys, yung book of accounts, ayan, ganito yung itsura niya. Ledger, ayan, yung journal, ayan, cash disbursement, general journal, cash disbursement, tapos yung cash receipts, and then, of course, isusurrender din natin sa kanila yung mga used and unused na resibo. Ganito yung itsura niya. So, ayan lang for today's video. Ayan. So, magpapaklose na ako. And i-update ko kayo kung magkakaroon ba ako ng penalty o wala. Sana ay wala. Ayan. Wish me luck.